Host ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po. Ibigay nyo na. Berne, di ba? Malapit na next week, Berna. Bigay na yung Christmas bonus, no? Alam mo, pag bumatak ang Ber, hindi lang si Jose Marichan tsaka si Mariah Carey ang inaabangan ko. Naabangan ko itong kanta ng Aegis. Siyempre, Christmas bonus. Sino ba naman ang hindi nananabik sa 13-month pay? Yung iba pong mga kumpanya, very generous. Nagbibigay ng 14-month pay, 15-month pay, 16-month pay. Sana all! Kaso hindi po lahat po ay nagbibigay at hindi ganun ka-generous. In fact, ang ating 13-month pay, yan lamang po ang mandatory na dapat ibigay po ng mga employer sa kanilang mga empleyado. Of course, may mga exemption yan. Mamaya tatalakayin natin yan. Pero lahat naman halos, majority ng mga nag-work, so inaabangan ng 13-month pay. Ngayon po, merong proposal na inihain sa Senado na magkaroon ng 14-month pay. Ito po ay proposal pa lang. Huwag masyadong umasa, ha? Kasi pag mga proposal, no, nagkakaroon pa ng version si kabilang house, and then magkakaroon ng deliberation. So, medyo matagal-tagal. In fact, marami na nagsasabi nito na sana magkaroon ng 14-month pay, may proposal. So, ito, no, yung 14-month pay, no, sino-sino ba ang mga makikinabang if ever ito po ay mapatupad? Wala namang masama kung tayo ay mag-hope na sana ay mapatupad or maisabatas itong 14-month pay. In fact, ang nakalagay nga doon parang dapat unang ma-release ang 14-month pay kung sakaling mapapatupad ito bago ang 13-month pay. Ngayon, meron pong mga scheme, no? Like for example, you have 13-month pay. It's either hatiin siya o ang gagawin natin, ibigay ng half of the year, June, tapos bibigay ng end of the year, December. So, yung kalahati. Bakit may mga ganong scheme? Kasi, alam naman natin na kapag June, pasukan yan. Pambayad ng mga tuition, pambayad ng mga pamili ng gamit, libro, damit, sapatos, di ba? So, importante na magandang scheme din yung 50-50. Yung iba naman po, so talagang sa December na. Pero again po remind natin ating mga employer, dapat po ibigay ito on or before December 24. Wag naman during December 25. Okay? So, importante yan. Tapos, siguro dahil malapit naman na mag-bear, syempre, wag nating kakalimutan, sino-sino ba ang mga entitled for the 13-month pay? Kasi hanggang ngayon parang may mga iba na nagugulumihanan pa rin. Bakit wala akong 13-month pay? Nasa ganitong posisyon ako. In fact, ang 13-month pay po kasi ay binibigay sa mga
rank and file employees, no? So ibig sabihin yung mga nasa posisyon ng mga matataas ay hindi naman sila mandatory na bigyan ng 13-month pay, pero dahil ang mga employer po natin ay alam ang importansya ng kanilang mga managers at supervisors, so nagbibigay din talaga sila. In fact, no, aside from the 13-month pay, yung iba po meron pang red envelope. Red envelope. Ang saya-saya naman, no? Parang another bonus. Tapos may mga iba na pag nagbibigay ng another bonus, ano yan? Nakalagay sa wallet. So, yung mga employer, ako'y daw din po sa pagbibigay ng mga bonus. Kasi kung halimbawa, every year ay nabibigay nyo yan at nag-ripen na into company policy. Hindi na pwedeng baguhin yan at hindi na pwedeng bawiin. So, hindi pwedeng kumanta dyan ng laban-laban o bawi-bawi. Ganon. So, dapat po, ibibigay na yan. So, kailan nga ba nagkakaroon ng dilema pagdating po sa pagbibigay ng bonus na hindi naman po mandatory at nagra-ripen into company policy. Ayan. In fairness o 'di ba, yung mga ganitong mga batas, no, talagang dapat tinututukan natin. Sayang naman kung halimbawang matuloy, bakit hindi? Sino-sino ba if ever yung mga bibigyan ng 14-month pay? Actually, same lang doon sa mga qualification, no, yung mabibigyan ng 13-month pay. Like for example, yung mga rank and file employees. O ikaw, ano ba ang posisyon mo sa kumpanya, rank and file, supervisory o managerial level. So kasi parang naguguluhan ka pa, ano bang rank ko? Sa gobyerno kasi may mga 'di ba? May salary grade sila. Parang doon na-determine yung kanilang sahod, ang kanilang posisyon. So sa atin kasi with label 'yan, managerial, supervisory, tapos yung mga kailangan yung mga empleyado natin, usually mga entry level, rank and file po yan. So sila po yung mandated na bigyan po ng 13-month pay. At syempre huwag natin kakalimutan yung ating mga kasambahay. Dahil ang ating mga kasambahay ay entitled din po ng 13-month pay. So sa mga iba naman na nag-iisip, may mga lumalabas na mga meme, mga viral na, teka, wag ka muna mag-resign. Antabayanan mo muna yung December for the 13-month pay. Kumbaga parang naka-9 sa utak nila na, sige, tsatsagain ko pa tong kumpanya na to. Kasi sayang yung 13-month pay ko, baka hindi ko makita. Mali po yun. No? Okay. Kapag halimbawang ikaw ay magre-resign, nakailang years ka na sa kumpanya, tapos inabangan mo yung 13-month pay mo, kung halimbawa po na June ka umalis, prorated ang ibibigay sa'yo, may makukuha ka pa rin na 13-month pay. Ibig sabihin, hindi ka mazi-zero. So, merong prorated na 13-month pay na makukuha ka na included doon sa iyong final pay. Ayan. Ano ba yung final pay? Nagugulumihan kami na yung final pay. Ito yung mga remuneration, yung mga salary hindi mo na nakuha, 13-month pay mo, prorated. Tapos, o kaya yung mga iba pang mga monetary benefits mo, nakukunin mo sa company bago ka umalis. So, that's the final. Kaya nga final It's a final countdown, final pay. Teka nga, shoutout nga shoutout nga muna ako. Magandang gabi po sa mga nanonood sa atin. Laging nanonood sa atin. Yung mga taga Sitio Namnama dyan sa Ilocos Norte. Magandang gabi po. Siyempre, shoutout din po kila Tita Erlinda Agloco and kila Tita Linda. Ayan. Sa mga mangoma, magandang gabi rin po sa inyo. Silipin lang po natin yung mga nagpapa-shoutout pa sa atin sa DZRH News. Pwede po kayong pumunta sa aming Facebook account. Katulad ng ginagawa ko ngayon, sinisearch ko po DZRH News. Yan. Tapos, hanapin po ninyo ang aming page. Tapos, click nyo lang po yun. Makikita nyo po, naka-live po si Attorney Cam ngayon. Pwede kayong mag-comment at magpa-shoutout. Shoutout daw po, Jerry Sumagaysay, nanonood sa atin, Miss Belen Rivera, Miss Marilu de Guzman, Joel Quijano, watching from Pasig City, good evening po, Cora Caburaw,
dito po nanonood sa may Sual. Sual ba? O Sual, Pangasinan. Si Ersab Andal, Pangasinan din po, attorney. Nanonood Irene Almodovar, Violeta Sembrano, and Gina Lynn Caspilan. Marami nagsasabi bakit daw yung mga lumabas na yung mga suspended ang class tomorrow. Asan ang Cavite? Bakit walang Cavite? Cavite po. Sabi niya Cavite. Walang Cavite. O nga, bakit wala? Ayan, yung ba naman nagme-message? Budol yata, bakit walang dahilan? Bakit kayo naman, masyado naman kayo. Ayan, kundi lang nasama ang inyong lugar doon sa mga in-announce. Mamaya announce nga natin ulit yung mga mawalang pasok sa gobyerno tsaka sa mga klase, no? Michael Manalo, stay safe mula po sa Las Piñas, Moonbeats, and Jory Rivera Siliar, magandang gabi po. Floriza May Miramon, at sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa my DZRH TV4K live stream kay Gael Enriquez. Uy, thank you sa panonood, laging present, and Roxanne Costo. Ayan. So sa mga nagtatanong, Attorney Cam, ikaw nagsabi niya na kapag halimbawa nag-resign tapos nakailang years sa kumpanya, may makukuha pa rin po na 13-month pay. Oo naman po, no? At alam nyo, ang kagandahan lang, no? Sana itaas pa, no? Kahit naman itaas yung parang threshold na tatasan. Kasi ang 13-month pay po, pag ang bonus po ay medyo tumaas sa if I'm not mistaken, ano na ba yung threshold natin, no? Ano po yan, tawag dito, mayroon pong tax kapag lumagpas po sa itinakdang threshold, no? Hindi naman tayo maabot sa ganun threshold, di ba? Magkano lang ba ang mga makukuha ng mga rank and file employees natin? Ang mga medyo matataas lang po na mga 13-month pay, no, na natataksan po, no? Pagdating po sa 13-month ay ang mga ano po, no, nasa BPO, yung mga business processing office, no, yung mga na masusugid natin ng mga call center agents, yung mga IT natin na nagtatrabaho po ng graveyard shift lagi kasi ang kanilang mga bossing po ay nasa ibang bansa. Remember nung nagkaroon po ng ng pandemic, 'di ba? Yung mga BPOs natin, natuto sila na mag-work from home. Kaya kadalasan po sa mga BPOs ngayon nasa kanilang bahay, tapos minsan lang silang nagre-report doon sa kanilang office. So, yun ang kagandahan ng pandemic na tinuro sa kanila na they can do their job, no, doon sa kanilang bahay. So, sila yung medyo malalaki ang mga 13-month pay. Mamaya po sa pagbabalik natin, pag-usapan natin kasama ba yung mga iba pang mga like for example bonuses, no, doon sa tax po ng government when it comes to the remuneration na natatanggap natin na bonus every December. Malapit na po kasi mag-bear, kaya pinag-uusapan na natin to. Ito yung paborito kong topic to lagi pag malapit na mag-bear. Uy, bear na! Tama-tama si Tito Sen ay merong proposed bill na ito nga, no, yung Senate bill na kung saan 14-month pay. Sana matupad. Hay talaga. Busy pa kayo dun sa inyong mga mga iniimbestigahan ngayon, pero for the meantime, ayan generally po 13-month pay exempted po yan sa tax. Pag nakuha niyo yung inyong sahod, talagang buo, walang tax, no? Except otherwise, kung ako sa nagkakamali, ang threshold pa ay 90, no? Let me just check it. 90,000. Hindi man tayo umaabot sa 90,000. Ikaw pa, ang iyong sahod o kaya bonus umaabot na 90,000. Kasi kung umaabot yung sa'yo, sana all. Kung 100,000 yan, so ang taxable dyan, yung excess dun sa threshold, that's 10,000. So, malaki pa rin bagay na na medyo tumataas yung ating threshold. Kasi parang before nag-start sa 78, tapos naging 80 plus, and then 90, no? So, ngayon, mali mo, 100 plus na, no? Umabot sa ganun. Why not? Pero ang tanong, kailan tayo magkakaroon ng 100K plus na bonus? Yan ang malaking katanungan. Mabalik po tayo lang po muna, mga paalala dyan lamang po kayo. Oras po natin, 4 na minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi. Kasama pa rin po ako po, si Attorney Cam. RH
Maulan man, Tangkap muna tayo ng report mula kay RH27 Noche Cacas, PWD na lumalaban sa sakit sa abdo at iba pa tumanggap ng tulong mula sa DMW Action Fund. Ang buong detalye RH27 Noche Cacas. Good evening, Attorney Gam. Isang person with disability na kasalukuyang nakikipaglaban sa sakit sa abdo at iba pang karamdaman. Ang personal na binisita ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Bakdak kasama ang DMW NCR upang maghatid ng agarang tulong mula sa DMW Action Fund. Tinanggap ng 32 anyos na PWD na si John Elmer na anak ng overseas Filipino workers na nagtatrabaho bilang caregiver sa Saudi Arabia. Ayon sa DMW, personal na sumulat kay Kalihim Makakdak ang OFW na matulungan ang PWD na anak na may sakit. Agad namang binisita ni Kakdak ang pamilya ng OFW sa bayan ng Pateros para iabot ang tulong pinansyal at medical mula sa DMW Action Fund. Ipinagdasal din ng DMW team ang sitwasyon at mabilis na pagaling ni John Elmer na sasailalim sa mga laboratory test at ilang medical procedures sa OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga. Arit sa 27 na chikakas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH27 Noche Cacas. So mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. Ayan na. Next week, Berna. Nauna na akong magpatugtog. Kasi yung pinag-uusapan natin, may kinalaman po sa 13-month pay. Pero bago yan, alam niyo po ba nung bata ako, nung napapakinggan ko tong kantang tong I Saw Mommy Kissing Santa Claus, inisip ko talaga bakit naman ganon ang landi-landi ni Mami? Bakit niya kinisi Santa Claus? And then I realized, nung lumalaki na ako, ang Santa Claus pala na kanyang kinis ay ang kanyang hobby. Kasi usually, ang Santa Claus ng ating pamilya ay ang ating mga tatay. Diba? Mommy kissing Santa Claus last night. Alright, para sa ating katanungan, may nagtanong dito, pareho po ba ang bonus at 13-month pay? Ayan, marami nga nagtatanong Kasi di ba pag sinabi natin, uy, bonus, natanggap mo na yung bonus mo? Natanggap mo na ba yung Christmas bonus mo? Yung anong bonus? Yung 13-month pay mo. So, parang ang mga kababayan natin, pag sinabing 13-month pay, bonus yan kasi binibigay yan. Pero, hindi po talaga bonus ang Christmas 13-month 13-month pay. Iba po yun sa Christmas bonus kung bibigyan po talaga kayo ng bonus ng inyong kumpanya. Bakit? Kasi po, pag sinabi po nating 13-month pay, hindi yan bonus na binibigay ng company dahil yan po ay mandatory na kailangan nilang ibigay sa ating mga kababayan na nagtatrabaho, especially the rank and file, 'di ba? So, iba ang bonus. Ang bonus po kung halimbawa si sir ay nagbigay ng additional mga kunyari 2,000 to 5,000. Tapos inilagay sa envelope kahit red yan or brown, 'di ba? Tapos pinamigay nung Christmas party. Yan ang bonus. Ang size. O kaya pa naman, pumasok doon sa payroll. O kaya pumasok as performance bonus. Ayan, ang saya-saya. So, that's the bonus. Ang 13-month pay, iba po yan. So, yan po ay mandated ng ating batas na dapat po ibibigay po ng ating mga empleyado sa ating ng mga employer sa ating mga empleyado rather. Okay? Ito na, walang pasok ang lahat ng antas sa public at private school at ganoon din po sa tanggapan ng gobyerno sa mga susunod na lugar na babanggitin ni Attorney Cam. Bukas po yan Tuesday, August 26 dahil po sa mga pag-ulan dulot ng low pressure area at habagat. Ito po ay ayon sa Department of Interior and Local Government. Okay, alam naman natin, 'di ba, na si DILG Secretary John Vic Rimula laging maagap. Kasi siya po yung naging governor ng Cavite. Tapos laging may
may pa-announcement lagi na very witty naman, no? Eto na, sa mga naghahanap sa Cavite, mga gustong sila po ay hindi pumasok, di ba? Ba't daw kasi nung una naglabas kasi 15 lang. Oh, hindi sila kasali. Pero ito na, no? So, Metro Manila, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Ayan po yung unang 15 na lumabas. The Magic 15. Parang yung 15 project lang, no? Yung top 15 na yung sa major flood control, di ba? Na mga contractor. So, ito yung top 15. Kaya siguro 15 lang muna yung nilabas. In line with the 15 contractor. na malaki ang kinita dyan sa may mga flood control. Biro lang po. So after that, so lumabas na rin po, nadagdagan po yung mga lugar na wala pong pasok public at private school. Bukas po, ganoon din po sa tanggapan ng gobyerno, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Batangas, at ito na po, Cavite. Okay? So, yan na po tignan natin kung may daragdag pa. Alright, so pag-usapan po natin. So again po, the 13-month pay, tapos yung proposal na 14-month pay, kung mapatupad po yun, same pa rin, no? Rank and file po at saka yung mga kasambahay natin. So sila po ay entitled din po with the 14-month pay. Kaya yung sinabi natin kanina, sino ba yung entitled at covered ng 13-month pay? Basta ikaw ay rank and file, nakapag-work ka at least 1 month, no? Dun sa company. So entitled ka na for the 13-month pay. Paano malalaman kung ikaw ay rank and file o hindi? Kasi parang kanina nasabi natin, may managerial, may supervisor, may rank and file, may iba pa bang mga empleyado na rank and file, tapos iba-iba sila ng ranggo, gano'n, no? Basta ang sinasabi ng batas, so, pag hindi ka supervisor at hindi ka manager, automatic, ikaw ay rank and file. So, meron kang priority, no? Ikaw ay kasama dun sa mandatory na bibigyan ng 13-month pay. So again, yung managerial tsaka hindi po kasi sila kasama dun sa nabibigyan ng 13-month pay. Pero again, as I said earlier, kapag mga employer, alam nila yung significant din ng isang manager sa kumpanya, no? Syempre, pag wala sila, yun na nagmamanage. In fact, no, may 13-month pay na yan, minsan mas malaki pa ang bonus niya. Okay? So, paano mo malalaman kung nasa managerial position ka o hindi? Siyempre, pag nasa managerial position ka, may power ka and prerogative, of course, na mag-hire, mag-transfer, mag-suspend, mag-lay off, mag-recall, mag-discharge, mag-assign, mag-disiplina sa mga empleyado. So, ikaw ay part ng, of course, managerial employee ka, no? So, exempted ka sa 13-month pay, hindi ka kasama. Pero again, sinasabi ko nga, minsan mas malaki pa binibigay sa kanila. Okay, yung mga iba po na less than 10, no? Yung mga employees, ayan. So, hindi rin kasama, no? And of course, yung sinasabi nila na cover nito dun sa tax na pinag-uusapan natin kanina. Not only the 13-month pay, no? 13-month pay and bonuses. Actually, yun ang magkasama. So, ibig sabihin, halimbawa nabigyan ka ng 13-month pay na sabihin natin ang sahod mo ay 35,000. Tapos, binigyan ka pa ng additional na 65,000. Para mabuo ang 100,000 na benefit na binigay para sa iyo or bonus, additional bonus, no? The 35 mandatory 13-month pay. Not necessarily mandatory if you're a manager employee and then you have 65,000. Or kung halimbawa, rank and file ka, tapos sumasahod ka ng 35,000 and then may binigay na 65,000 sa'yo, umabot ng 100,000, threshold natin 90,000, taxable po ang remaining na 10,000. Pero malaki pa din yun, di ba? So, importante na malaman po ninyo, no, kung taxable ba o hindi ang inyong bonus. Ulitin ko po, hindi halos lahat nabibigyan ng 90,000.
na 13-month plus bonuses. Mangilan-ngilan lang sila. Ay, teka muna, flash report muna tayo. Flash Report. Flash Report! Nagbabalik si RH27 Noche Kakasa, sunog. Sumiklab sa residential area sa Pilar Village sa Las Piñas. Nakataas na sa unang alarma. Magre-report ba si Noche? Okay, Noche Kakasa, pasok. Attorney Cam, nasusunog ngayon itong residential area, no, particular na dito sa Mahogany Street, sa barangay Pilar Village sa lungsod ng Las Piñas. Batay sa inilabas na details ng Las Piñas sa Bureau of Fire Protection, nakataas na sa unang alarma itong naturang sunog at patuloy ang pagdating ng mga fire truck dito sa nabanggit na lugar. Abangan na follow-up report, RH27 at sika sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas, muli po, no? Sunog sumiklab sa residential area dyan po sa may Pilar Village sa Las Piñas. Nakataas na po sa unang alarma. Uy, magandang gabi po, nanonood po sa atin sila Floriza May Miramon, Rowena Bagay, si Jam. Good morning ba sa inyo? Ay, good PM dito sa amin. At syempre, no, sabi nila, no, paano naman po yung mga empleyado, yung mga probationary o kaya casual, meron din po ba silang 13-month pay? Ayan. As long as employees po kayo, entitled po kayo ng 13-month pay, no? It does not matter kung kayo po ay regular, probationary, casual, project, seasonal, or yung tinatawag natin na fixed term employee. So meron lang again po yung mga exempted, yung mga government and any of its political subdivision, employers who are already paying their employees ng 13-month pay, no? O kaya masigit pa, no? Kunyari, meron silang binibigay na mas mataas na parang additional pay more than doon sa isang buwan na sahod nila. So, yun na, no? Or halimbawa, basta hindi bababa doon sa nire-required ng batas na at least 1 month, no, na salary nila, no? At ganun din po, no, persons in the personal service of another in relation doon po sa kanyang tinatrabaho, halimbawa, no, yung okay yung mga nagtrabaho na parang assistant, no? Pero ako bibigyan ko pa din yun. Sayang, no? Kung magaling naman, bakit naman hindi? Tapos yung mga tinatawag natin ng mga employers na nagbibigay based on commission, di ba? Kunyari, meron kayong usapan, bentahan, ganyan. Tapos nangungumission lang siya, no? So, hindi rin sila required na magbayad ng 13-month pay. Ayan. At ano pala, no, nagkamali ako kanina, erratum. Ayan, erratum. Even if lower than 10 yung iyong employees, so required ka pa rin na magbigay ng 13-month pay. Ang hindi ka pala required, no, yung sa holiday pay. Ayan. Okay. Babalik po tayo, ilang po munang mga paalala, dyan lamang po kayo. Muli po nakakasama pa rin po ako po si Attorney Kama. Greetings muna tayo bago tayo commercial break. Syempre, no, shout out muna kay Papa Will, Mama Jovita at si Nanay Connie. Uy, sa Catanduanes, no, wala po kayong pasok tomorrow. Ayan, kasi daanan po ng bagyo po talaga yun eh. Gandang gabi po, ayan, kina Cora Caburaw, John Michael Mapakpak, no? Si Aldos Villamater, good evening. Randy Santisa, Jericho Ferrer, gandang gabi po. Ayan, Peter Lynn Sanchez. Bakit wala daw si Miss Thea? Friday daw po siya.
antabayanan nyo. At Alan Ronald Evaristo and Elmer Bendol nanonood sa atin. Maria Garcia Jacobson. Ayan, listening from Santa Maria, Bulacan. And Ligaya Supan. Good evening po, Attorney Cam. Silip lang tayo sa isa pang page natin sa DZRH News Television. Meron po akong TikTok account baka gusto nyo pong i-visit. Search nyo lang po ATTYCAM. Minsan po sumasagot po tayo sa ating mga kababayan na nangihingi po ng legal information, no, dun sa kanilang mga problema. Ayan. Aisel Manalo, kumain na po ba ang lahat? More blessings. At ganun din po, shoutout po kay Isel Manalo and Maria Cecilia Esmanel. God bless. Mayabel, good evening po. Jory Rivera Siliar. Pa-shoutout po kay Madam, kay Melay Caro. Salamat ma'am, nakikinig po kasi kami. Ayan, thank you so much. Ganun din po kay Tito Walter Agloco. Magandang gabi po. Babalik po tayo. Ilan po munang mga paalala, ha? Diyan lamang po kayo. 17 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Kasama pa rin po, yours truly, ako po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. May mga nagtatanong po dito kung halimbawa po, no, yung mga resign o kaya yung mga na-terminate na mga empleyado, sila ba ay entitled pa rin ng 13-month pay? And the answer is yes. Kahit po kayo po ay nag-resign o kaya terminated, kahit anong dahilan kung bakit kayo na-separate sa company, kung kayo po ay nag-work pa, no, ng ilang buwan, no, at syempre sabihin na natin na April na terminate ka or nag-resign ka, so meron ka pang 3 months na prorated na 13-month pay na kukumputin at ito ay dapat ibigay sa'yo. So yes ang sagot po dyan. Para sa mga nag-resign po remind ko lang po kayo again po, no, kailangan nyong mag-render ng at least 30 days, no? And unless otherwise, meron grounds na kayo po ay mag-resign effective immediately na nasasabi po ng ating labor law. And kung halimbawa naman po, no, hindi po binigay ang inyong 13-month pay, ay anong dapat nyo pong gawin? So, unang-una, dapat po, no, i-report nyo po sa pinakamalapit na DOLE regional office dun po sa inyong lugar ng company, no? So meron po silang kakaharapin na administrative case. So yung iba naman po talagang before the 24th binibigay, yung iba prior, first week pala ng December, bangers na tayo, di ba, no? Nag-aabang na tayo for the 13-month pay. At hindi lang yan, no? So, dapat po talaga, no, yung mga employers natin, hindi na abot pa ng 25th, no? May mga iba po na nagtatanong na, paano, attorney, kung ang binigay sa amin na 13-month pay, equivalent to a voucher? Ay, hindi po pwede yun, ha? Bawal po yun. Na dapat bibigyan kayo ng voucher kapalit ng inyong 13-month pay. Kunyari, nagtatrabaho ka sa kilalang mall, tapos bibigyan ka ng 13-month pay. Ang ibibigay sa'yo, voucher. So, dun mo lang bibilin sa mall na yon. Hindi po pwede. So, dapat cash po na ibibigay sa inyo to. Kasi may mga pangangailangan po tayo na hindi naman lahat binibili natin sa mall. Hindi ba? So, kailangan, sometimes, no, tayo ay pumupunta sa market para makatipid, hindi ba? May mga bagay tayo na binibili na hindi naman laging natatagpuan dun sa mall o kaya yung mga branch o kaya yung mga stall, di ba? So, wag. May iba naman, nakausap ako, kunyari, meron siyang 25,000 na salary, no, na ibibigay. Tapos sabi nagkaroon sila ng usapan, sige gawin ko na dobling ko, 50,000. Pero dito ka lang bibili sa mall natin para naman 50,000. Tapos with written consent po, pwede ba yun? Sa akin wala namang, sa akin walang problema yun. 50,000 yun, times 2 ng sahod yun.
kung pumayag si empleyado, why not? 'Di ba? Ang sinasabi lang natin, no, dapat talaga cash na ibibigay. Yan talaga preferred ng ating mga employees kasi may mga things sila na hindi kayang bilhin, no, doon sa mga stall na yun. Pero kung halimbawa ibang usapan kung pumayag sa employee, tapos this is my own opinion, no, pumayag siya 50,000 times 2, 'di ba? Laking bagay din 'yun, 'di ba? Kung may written consent and nagkakaintindihan sila, 'di ba? Tapos winave niya yung karapatan niya na to receive the cash incentives, basta doon na lang siya sa voucher, pero times 2 ang kanyang marireceive. Basta for the benefit of the employee, go tayo dyan. Dapat hindi laging nadedehado ang ating mga empleyado. Right? Thank you so much. Maraming salamat. Good evening, Jesus Walberto Miquiabas. Watching from Pasig City, Irene Ano Nuevo. Ano mo si attorney Lizelle Ano Nuevo, yung classmate ko, tsaka nag-guest dito, ha? Napakabait nun. Si Panyera. Uy, shout out muna. Gandang gabi. Ayan pahabol na greetings po. Okay, sige po. Pahabol na greetings. Shout out po kina Nenalyn Ano and Leo Havares, nanonood sa Puerto Princesa City in Palawan. Shoutout din sa Love Radio Palawan kay Mama Morena, ha? Magandang gabi po. Attorney Cam, totoo ba to? Sabi niya Miss Marlo, kapag BPO po, magulo ang rules. Too many issues like availing holidays, 13-month pay bonuses, etc. So confusing po. Pero kasi may kilala ko mga BPOs na malalaki talaga yung kanilang mga sahod tapos hindi lang isang beses sila nakakatanggap ng bonus. 'Di ba? Sana all. John Michael Mapakpak. Sabi niya, dito po sa amin hindi po nasusunod ang 13-month pay na 1-month salary sa mga security guards. Bakit naman? Ay nako. Aldos Villamater, shout out din po. Ayun check nyo po kung hindi po kayo satisfied. You could always go sa ating mga Dollar Regional Officers. Ayan, nandyan naman po sila. Ayan okay? Ako po yung magpapaalam na. Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin. Every Mondays, Wednesday, and Fridays po nakakasama po ako. Tuesday and Thursday naman po si Attorney Rina Seco. And on Friday, makakasama natin si Ms. Thea Pecho Corpus. Maraming salamat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Attorney Campo, oras po natin, 2 minuto bago sumapit ang 7:30 ng gabi.